Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon sa ating mga bisita po. Welcome po kayo sa United Community Kingdom of God Church Philippines. No? Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay bakit iniwan ng pastol ang 99 at hinanap ang nag-iisang tupa? Bakit niya iniwan yung 99 na tupa at hinanap niya ang nag-iisang tupa? Sinakripisyo niya yung 99, hinanap niya yung nag-iisa na tupa. Iniwan niya po sila sa ilang, sa bundok, mga ginigiliw. Ano po kaya ang dahilan bakit iniwan ng pastol na ito ang kanyang mga tupa, na mas pinili niyang hinanap yung nag-iisa kaysa 99 na iniwan niya sa isang lugar, mga ginigiliw? Alam nyo, mga ginigiliw, no? Bago po natin himay-himayin at pag-aralan ang salita ng Panginoon, gusto ko pong ibahagi sa inyo kung ano po ang 99 na ito. Ano po ang sinisimbolo ng 99 na ito na tupa, mga ginigiliw? Yung 99 dito na binabanggit dito ng Panginoon, mga ginigiliw, na iniwan niya, ito yung mga taong konserbatibo. Ito yung mga relihiyosong tao na ang tingin nila sa kanilang sarili ay matuwid. Ito yung mga self-righteous, religious people, mga ginigiliw. No? Ito ang simbolo ng mga 99 na tupa, na sila ay nag-aanyong tupa, ngunit meron silang ugaling kambing. No? Meron silang pag-uugaling kambing. No? Alam nyo kasi ang kambing, matigas ang ulo. Alam mo yan, kahit yung pastol niya, sinasangdo niya. Ganun ang kambing. No? Tignan mo yung kambing, kahit anong klase ng pagkain niya, talagang kinakain niya yan, sinisira niya yung mga halaman. Ganun po, meron pong pag-uugali ng mga 99 na ito, na parang pride. Mataas ang tingin nila sa sarili, meron silang katangian na mayabang, mga ginigiliw. Kaya ito namang isang tupa na hinanap ng ating Panginoong Jesucristo, sumisimbolo po ito sa mga hentil. Yung mga hentil na ito, sumisimbolo sa mga tax collector, yung mga taong maniningil ng buwis, yung mga tinatawag ng mga relihiyosong tao na ito na makasalanan, no? Na ito yung mga palaging kinokondem ng mga relihiyosong tao na sobrang makasalanan, sobra silang marumi, mga ginigiliw. Subalit sila ang hinanap ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Sila yung mga hentil na ito, yung mga hentil na ito naglalarawan po sa atin, mga ginigiliw, na minsan tayo po ay isang naging hentil, mga ginigiliw. Kaya palagi kong sinasabi sa inyo, sabihin mo sa katabi mo, isa kang hentil. Opo, dati rin tayong isang hentil. Pero alam nyo, mga ginigiliw, dahil sa pagiging hentil natin, nakinabang tayo sa grasya at awa ng Panginoon, mga ginigiliw. Kung bakit niya hinanap yung nag-iisang tupa, mga ginigiliw, dahil sa kanyang awa at pagmamahal. Yun ang kadahilanan kung bakit iniwan niya yung 99, mga ginigiliw, na ang tingin nila sa kanilang sarili ay matuwid, mga ginigiliw. Alam nyo kasi yung mga taong ito, yung mga pari na ito, mga ginigiliw, na sobrang konserbatibo, sobrang relihiyoso, pero nagko-condemn po sila palagi. Alam nyo, kung babasahin nyo po ang salita ng Panginoon, wala na silang ginawa kundi puro patay ang sinasabi nila. Pag may nakita silang pagkakamali ng isang tao, puro ipapatay yan, papatayin natin yan. Relihiyosong tao mga ito,
Sila ang pinili ng Diyos. They are supposed to be the shepherd of Israel. Dapat sila sana ang pastol ng Israel. Mga ginigiliw, ang mga Hudyong ito na pinagkatiwalaan sila ng Diyos, na sila ang bayan ng Diyos, supposed to be. Pero sila pang nagbubuli. Sila pang pumapatay ng tao, silang nagre-rekomenda sa Sanhedrin upang patayin. Sila ang nagpapako sa ating Panginoong Hesukristo. Ito yung mga pare, mga ginigiliw, na pinili ng Diyos sana. Pero wala na silang ibang ginawa kundi pakundangan, silang nagtuturo ng kasalanan ng isang tao. Kaya masyadong mataas ang pagtingin nila sa kanilang sarili, mga ginigiliw. Kaya lahat ng makasalanan na ito, yung mga hentil na ito, hindi na sila nakakaabot sa kanilang pamantayan dahil sobrang matuwid ang tingin nila sa kanilang mga sarili, mga ginigiliw. No? Kung babasahin po natin ito sa Lucas 15, sabi niya po dito, no? Isang araw, sabi niya po, ang mga maniningil ng buwis at ang makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Yung mga makasalanan na ito, yung mga tax collector na ito, yung mga ang tingin nila sa kanilang sarili ay marurumi, mga ginigiliw, lumapit po sila sa ating Panginoong Hesukristo upang makinig sa kanyang mga katuruan, mga ginigiliw. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. So ito yung mga nag-aral ng pagka-Diyos ng Diyos. No? Nagbulong-bulungan sila, murmuring. O tignan mo yan, yung Jesus na yan, nakikipag-inungan, nakikikain yan sa mga makasalanan. Opo, palagi nilang tinitignan yung kamalian ng kapwa nila. Yun po ang pag-uugali ng mga relihiyosong tao na ito, mga ginigiliw. Puro mga kamalian na lang ang nakikita nila, mga ginigiliw. No? Kaya, alam nyo ang Diyos, God is a God of all-knowing. Ang ating Panginoong Hesukristo, alam niya kung ano ang nilulunggati ng puso ng isang tao. Alam niya ang bilang ng buhok natin, from the tip of our hair, hanggang sa tip of our engron, alam niya lahat. Kaya alam nyo, ito ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila, mga ginigiliw. Kaya sabi nila ito, ang taong ito ay nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Kaya't nagkwento ang ating Panginoong Hesukristo ng isang talinhaga ng 99 na tupa at isang tupa na nawawala. Inuulit ko po, yung 99 na ito yung mga ma-pride na tao. Ito yung mga Kristiyano na ang tingin nila sa kanilang sarili, marami silang alam sa salita ng Panginoon, pero hindi naman nila ay sinasabuhay. Opo, yung mga magagaling makipagdebate, pero makikita mo sa kanilang pamumuhay. Hindi mo makikita yung ebidensya ng salita sa kanilang pamumuhay, mga ginigiliw, no? Kaya nga kung babasahin po natin sa Romans, alam niyo po ang sabi niya sa Romans, no? Yung mga Hudyo na ito, yung bayan ng Diyos, supposed to be, no? They are supposed to be the shepherd, na sila dapat sana ang pastol ng Israel, mga ginigiliw, no? Sila ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng kanyang kautusan, ng 10 utos, mga ginigiliw. Pero ang ginawa nila, mga ginigiliw, no? Sila mismo ang nagpapako sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. No? So, ang nangyari po dito, mga ginigiliw, kung babasahin po natin dito, kaya sinabi niya, kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at nawalan ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Sabi niya po. Hinanap niya tayong mga hentil, mga ginigiliw.
Hinanap niya tayo hanggang tayo ay kanyang matagpuan. At kapag natagpuan na niya tayo, yung tayo na ito, tayo na umaamin sa ating sarili na tayo ay makasalanan at marumi. Alam niyo ang sabi niya sa Romans, no? Sa Romans 9, no? Yung mga relihiyosong tao na ito, yung mga pinagkatiwalaan ng Diyos, ng kanyang salita, sila ay nagsikap. Sabi niya po, nagsikap sila na sila ay kalugdan ng Diyos. No? Gusto nilang ma-please nila si Lord. Nagsikap sila na kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng gawa. Na yun ang pagkakalam nila na ang kaligtasan nila ay sa pamamagitan ng gawa at pagsunod sa 10 kautusan, mga ginigiliw. Sinikap po nila na gumawa ka lamang. May mga ganun pa rin mga ginigiliw hanggang ngayon na Kristiyano. Ay, gumawa ka lang ng mabuti, maliligtas ka. Ganito ang mga taong ito. Sinisikap nilang gumawa ng mabuti at sumunod sa 10 kautusan upang sila ay maligtas, or gumagawa sila ng mabuti upang kalugdan sila ng Panginoon, mga ginigiliw. Pero ang lahat ng ito na ginagawa ng mga Hudyo na ito, na mga pinili ng Diyos na kanyang bayan, sila po ay nabigo. Nabigo po sila, mga ginigiliw. Kaya yung kanilang kabiguan, yun ang nagiging dahilan upang kailangan na nila ang grasya at pagmamahal ng Diyos. Kaya ngayon, nakikinabang na rin sila sa grasya at awa ng Panginoon, mga ginigiliw. Kaya tayo, bilang isang hentil noon, mga ginigiliw, tayo ay nagsisikap sa pamamagitan ng pananampalataya. Di ba? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, ang kaligtasan ng isang tao, maliligtas lamang yan sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod ng ritual at alituntunin ng relihiyon. Opo, kahit pasukan mo pa ang lahat ng relihiyon sa buong mundo, kung hindi mo kinilala ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, hindi ka pa rin maliligtas. Katulad ng sinabi niya po sa John 3:18, no, mga ginigiliw, na meron ng kahatulan sa mga taong ito na hindi kumilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, nabubuhay sila, pero meron ng kahatulan sa kanila, nahatulan na sila ng kamatayan. Ano yung kamatayan na yon? Yon yung impyerno, mga ginigiliw. Yun yung eternal death na sinasabi, mga ginigiliw. No? Kaya, napakapalad po natin, no? Hindi man tayo ang ulibo, no? Yung ulibo kasi na yon, sumisimbolo ng bayan ng Israel. Yung halaman na yon na ulibo, sumisimbolo ng mga tao ng Israel. Tayo naman, tayo ang ligaw na ulibo, na parang yung ligaw na ulibo, parang tububo lang sa isang bundok, mga ginigiliw. At yun ang kinuha ng isang gardener, yung tagapag-alaga ng mga ulibo na ito. Kinuha niya, idinugtong lamang niya. Tayo lang yung naidugtong, mga ginigiliw. Pero hindi na tayo nagsikap na maligtas sa pamamagitan ng gawa. Tayo na ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko sinasabi na hindi mabuti ang gumawa ng mabuti. Na ang ibig sabihin nito, mga ginigiliw, kung basahin po natin sa Philippians 2:8-9 or Ephesians, na sinasabi niya po doon, mga ginigiliw, na hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa, kundi sa pamamagitan lamang ng grasya at awa ng Panginoon, mga ginigiliw. No, hindi sa pamamagitan ng gawa, kasi lahat ng ginawa nating mabuti, sabi niya sa Isaiah 64, di ba? Lahat maruming basahan lamang yan. Maruming basahan lamang yung ginawa mong kabutihan. Kasi hindi mo kasi pwedeng sabihin yan pag gumawa ka ng mabuti. Yun ang magiging dahilan mo na pag nasa harapan ka na ng Panginoon, sasabihin mo, gumawa ko ng mabuti. Yun ang sasabihin mo.
Yung masamang tao nga gumagawa rin ng mabuti, di ba? Yung sinabi ko, yung criminal, gumagawa rin ng mabuti. Yung manginginom, yung naninigarilyo, gumagawa rin ng mabuti yan. So lahat na lang ng gumawa ng mabuti, kahit masamang tao, maliligtas na, di ba? Katulad ng sinasabi ng mga mundo, ay mabuting tao yan, nagpapainom ng alak yan. Mabuting tao yan, nagbibigay ng sigarilyo. So lahat na lang ng mabuti, maliligtas na, di ba? So hindi po yun ang basehan natin. Mga ginigiliw, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At yung pananampalataya na yon, nagbubunga yon ng kabutihan sa ating buhay. Kaya kung meron kang tamang pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, nagbubunga yan ng mabubuting gawa. Kaya ka gumagawa ng mabuti dahil natanggap mo ang grasya at awa ng Panginoon. Hindi gumagawa ka lang ng mabuti katulad ng, alam mo yung sinasabi ng mga relihiyosong tao? Ang sinasabi nila, gumawa ka lang ng mabuti, pupunta ka sa langit. Sabi nila, hindi po. Hindi. Maliligtas ka lamang sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. At yung pananampalataya, inuulit-ulit ko para maintindihan po natin. Walang silbi na nag-aaral tayo ng maraming theological terms dito, pero hindi naman natin alam yung dahilan ng kaligtasan natin. Mga ginigiliw na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Katulad ng sinasabi niya po sa Romans 10:9, if you declare with your mouth that Jesus Christ is Lord, hindi niya sinabi na si Jesus ay isang tao lang. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is God. And believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Sabi niya po, mga ginigiliw. Kaya lang marami ang hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi nila kinikilala ang kanyang pagka-Diyos, mga ginigiliw. Alam nyo, meron pong katanungan sa aking puso, no? Meron pong katanungan sa mga nag-aral po ng Bible School. Hindi ko naman po nila lahat, no? Sa akin, paano kaya kung dumating ang Panginoong Hesukristo at hindi siya nabayubay sa cross at namatay? May pag-asa ba tayong maliligtas? Meron kaya tayong pag-asang maliligtas? Yun po yung katanungan sa akin, mga ginigiliw. Meron po, pero maliligtas na tayo sa pamamagitan ng gawa at pagsunod natin sa kautusan. Yun na ang magiging basehan ng Diyos sa kaligtasan ng isang tao sa pamamagitan ng pagsunod niya sa taga-disiplina sa 10 kautusan. Kung hindi namatay ang ating Panginoong Hesukristo, kaya nga itong sinasabi ko sa inyo palagi, mga ginigiliw. No? Kung ang pagsunod natin sa 10 utos ang magliligtas sa atin, na yun ang pagkakalam ng tao, yung paggawa natin ng mabuti, wala nang kabuluhan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Sana hindi na lang siya ipinako sa cross. Hindi na lang sana siya nagpapako sa cross para gumawa na lang tayo ng mabuti at maliligtas tayo, di ba? Oo, kure manginom na, kure babaero na ko, nagaramit na alata na siya at may ligtas na amay kung alata na, di ba? Pero hindi po. Kapag meron ka ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, tinanggap mo na ang kanyang unang kaloob, ang kanyang banal na Espiritu Santo, magbabago ang prinsipyo mo sa buhay. Pag meron na sa iyo ang prinsipyo ng banal na Espiritu, natatakot ka nang gumawa ng kasalanan. Lumalayo ka na ng kasamaan, nagagalit ka na sa kasalanan, hindi ka na nagmumura, hindi ka na nagagalit, hindi ka na nagtatanim ng galit sa puso mo. Di ba? Hindi mo na kayang saktan ang kalooban ng kapwa mo at lalong-lalo na hindi mo kayang saktan ang kalooban ng Diyos, mga ginigiliw. Opo, yun po. Sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo, tayo maliligtas. At yung pananampalataya na yon, nagsisimula yan sa kanyang salita, mga ginigiliw. Nagsisimula yan sa pakikinig at pagbabasa ng kanyang salita. Sa pagtanggap ng kanyang salita, yun ang sinasabi niya sa Romans 10:17. Faith comes from hearing, and hearing the word of God through
Jesus Christ, sabi niya po, mga ginigiliw. Kaya kung hindi mo kinilala ang salita ng Panginoon, ibig sabihin, hindi mo na rin tinanggap ang pananampalataya na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang pananampalataya, hindi po yan, hindi po galing sa paggawa natin ng mabuti. Inuulit ko po, ang pananampalataya ay nanggagaling lamang sa salita ng Panginoon. Ang pananampalataya, yan ay kaloob ng Diyos. Regalo po yan ng Panginoon, mga ginigiliw. Anong ibig sabihin ng kaloob? Something that we cannot deserve, but God still give us the favor, gives us the unmerited favor. Yun ang ibig sabihin ng kaloob, hindi mo hiningi. 'Di ba? Hindi mo nasasabing regalo 'yan pag hiningi mo. 'Di ba? Pag hiningi mo na 'yan, anong tawag mo pag nanghihingi ka, pulis ka? Nakalimutan ko na yung term. Kotong caps ka na. Di ba? Nangongotong ka na. Katulad ng Andre, Mama, malapit ng birthday ko, gusto ko ganito. Hindi na regalo yan pag hiningi mo. Ang regalo, ang kaloob, hindi mo hinihingi, pero binibigyan ka ng Panginoon. Yun ang pananampalataya. Yun ang kaligtasan, mga ginigiliw. Hindi natin hiningi. Hindi sa pamamagitan ng gawa natin, kundi naliligtas lamang tayo, naligtas lamang tayo sa grasya at awa ng Panginoon, hindi sa gawa. Inuulit ko po, hindi tayo naligtas sa gawa. Pero yung gawa na yan, yun yung bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. No? So, naintindihan nyo po, mga ginigiliw. So, yun po yung pananampalataya na galing sa Panginoon, no?